kabahagi ng intention ng Panginoon ay atin din niyang i-share. Ang prayer is like that, no? Your access to God is something that you will be enjoying. But it's not only for you, no? Na ikaw lang, na sana sa iyong pagkaalam ng salita ng Diyos, bahagi mo sa iba, yung iyong pananalangin at paghiling sa Panginoon, sama mo rin yung iba. Kasama yan sa iyo rin paglago, no? Sa iyong buhay pananampalataya. Now, kagaya ng pag-aaral din ng blessings, meron ding nagiging problema. Yung access sa Panginoon can be altered or affected by an activity o kaya ay kondisyon ng isang tao. Tingnan natin kung ano ba yun. Prayer is about access to God. Tama yun. If God is a holy God, prayer is a means for us to converse and meet up with Him. So, ang una, pinapakita sa atin, ginawa ng Panginoong available ang sarili para sa atin. That's a privilege. But we have to consider the responsibility. Hindi naman pwedeng basta lalapit ka lang. Binibigyan ka ng pagkakataong lumapit, iayos mo rin. Una mong iayos yung sarili mo. No? Kasi nga, pagka hindi ka ayos, baka yung interaction hindi maging mainam. So, but there is a problem that must be addressed, and that problem is our sins. No? Kaya ang 1 John 1 clearly states, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So, pagka may kasalanan, kailangan ilapit ang sarili sa Panginoon, ihingi ng tawad, at magpalinis sa Kanya. Para yung line, yung access, yung communication will not be disturbed or hampered by the disobedience, by the, sabi nga, contamination ng ating mga buhay. Because in sin, we cannot approach God. No? That's a very clear principle sa Bible. Because sin will alienate us from God. Hindi uugma Hindi pwedeng magkaroon ng maayos na conversation pagka hindi tayo nakalagay sa ayos. So, kabahagi yun, like blessings, di ba? Sabi nga natin, God would like to pour on you or give to you the fullness of His favor, His blessing. Pero pagka namumuhay ka in disobedience at namumuhay ka contrary to His will, siyempre, hindi mo mapapakinabangan ng lubusan yun. Kaya napakahalaga na tayo po ay nakalagay sa kaayusan. Yun naman po ay sa ating di ikabubuti. No? So, wag po nating mamasamayin yun. And secondly, siyempre, may mga binigay at ginawa ng Panginoon sa ating magagandang bagay. Hindi may ibig sabihin kung ano na lang at kung anong gusto natin. Abusado naman yun. We have to realize that we also have to submit with the Lord's instruction. Now, sa 2 Corinthians chapter 1, 3-4, no, meron ding magandang binibigay dito. In prayer, we also receive yung tinatawag nating the movement of God in our lives. Nagpo-provide siya ng comfort. Ang sabi dito, praise be to the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. No? So, ang Panginoon, pagka sinabi natin comfort, minsan iniisip natin parang tinapik lang yung balikat mo at sinasabi sa'yo, okay na. O pwede yun, no? Pero yung comfort dito, remember, it has something to do with the realities of life. Ano yan? If you have needs, meron kang anxiety and worry. When the Lord provides for your needs, nakakaroon ka ng comfort. So yung needs na yun, pagka napunuan sa'yo, you share with others, they also get comforted. Napoprovide din yung needs nila. May mga times you're disturbed, no? You're weary. Pag binigyan ka ng Panginoong Diyos ng peace, ikaw ngayon ay nagkakaroon ng idea na ang Panginoon pala, ganito ang tinutugon sa aking buhay, no? Pag ako'y nilalapit ko ang sarili ko sa Kanya. Pag meron ding namumroblema dahil naintindihan mo kung paano pag dinadamayan ka, ay nagkakaroon ng sabi nga natin ibang datingan may suporta ka, umiinam ka, yun din, nagkakaroon ka rin ng empathy and sympathy towards others. No? You also would like to be there. And gusto mo rin mag-share ng iyong sarili, presensya, oras sa kanila. Kabahagi ng comfort. May mga times, we learn from the Word of God. No? Gulong-gulo ka. Disturbed ka, ano bang desisyon ang aking gagawin? Pero when the Lord provides you with wisdom, you definitely get a clear sense of perspective. Ano ba yung dapat na mga hakbangin?
with the truth you receive from God, you share that with people who are equally disturbed. And they will also gain comfort. Ang daming pwedeng pag-anuhan ng comfort. Minsan natatakot ka. Lalo na ng mga panahong sinulat ito, ang dami mga Christians ang inuusig. And yung takot nila, kasi safety mong nakataya sa iyong pagiging mananampalataya. Pero binibigyan ka ng courage ng Panginoon. You get comforted. So ikaw rin ngayon, you can also bring to them yung encouragement that they have faith in God and be strong in the Lord in the midst of all these chaotic situations. So yun yung sinasabi, that your access to God provides you with that. No? Napaka-personal kasi pagka nagbabanggit ng Panginoon ng assurance. It's not only something that He will do, but it's something that He will do as He is with you. So, dalawang bagay yun. Yung kanyang gagawin, pero yung kanyang presensya ay pangunahin. Ano? So, yun ang na-enjoy natin. Kaya nga, God is the source of all comfort and mercy, especially during times of affliction. It highlights that believers can find strength and encouragement in God's comfort and then extend that comfort to others who are also suffering. So, yun nga. Kaya yung life mo can be an instrument and you can share ang iyong mga tinatanggap sa Panginoon sa iba. With this, na-strengthen yung ating fellowship. Di ba? So, ayun nga. Ito, paglilinaw. Pag nalalaman natin yung concerns ng iba, hindi po ito mga sandata para, makita ko yung kahinaan ng tao at siraan ko and i-discourage ko. It's not like that. Ang goal ng Panginoon, you learn about these things. You pray for the person. You help the person para hindi siya manatili doon sa kanyang negative condition. Di ba? Sa mali. Kailangan may ilagay siya sa kaayusan. And this is definitely our responsibility and role. No? Hindi yung pagkwento-kwentuhan natin yung kahinaan ng iba, kundi tulungan natin ang bawat isa na maging matatag. That's what koinonia or fellowship is all about. No? Shared life. Your shared life, hindi lang yung balita tungkol sa buhay natin. Ito ay kung paano natin tutulungan in bearing burdens ang bawat isa. So that's also part of the essential aspect nito. Now, when we talk about access, we have access to God's grace, no? Because through His, given salvation, we're not forsaken. Romans 5:2, sabi dito, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Di ba ang ganda nun? Na dahil mismo sa ipinahayag ng Panginoong Diyos, ikaw at ako, meron tayong assurance. And that assurance is that the Lord has provided us a clear access to Him. Na tayo ay Kanyang pangangalagaan, tayo ay Kanyang aangkinin. Ibig sabihin, we become or we belong to Him. Yun po, napaka-importante nun. And that's part of the access, no? Hindi ka reject at hindi ka sabing ika-cast out. Ang idea is that you will be received if you are connected with Him. So, napakaganda niyan. So, believers have peace with God through Jesus Christ. No? Yung enmity natin sa Panginoon is because of sin. Through Christ, may forgiveness at restoration ng relationship. So, we have access to God's grace and rejoice in the hope of sharing in God's glory. No? So isipin mo yan, na tayo binayaan ng Panginoon, kaligtasan at iba pang mga bagay, at sa ating mga buhay, pwede pa tayong makapagbigay kaluwalhatian sa Diyos. No? So it highlights that faith in Christ secures a right standing with God and a confident expectation of future glory. No? Nailalagay tayo sa tamang sitwasyon sa Diyos. Ang hirap nung napaka-ignorante mo, ano na ba ako? Kamusta na ba yung kalagayan ko sa harapan ng Diyos pag walang ni-reveal na measure, pag hindi pinaalam sa atin kung ano yung requirements at hindi natin naliwanagan kung ano yung kailangan, diba? Ang hirap po no, you're ignorant and then paikot-ikot ka, nahuhula ka lang kung okay ba o hindi. You read the Bible and you will see in details, hinahayag talaga dyan ano yung hinahanap, para hindi ka naman magbibigay no hindi hinihingi. At hindi ka nag-uubos ng effort doon sa hindi naman pala kailangan. Di ba?
So remember that, no? It's very important na ang pananampalataya kasi sa Panginoon, remember the word, it is accurate. Ibig sabihin, yung dapat matugunan, yung hinahanap ng Diyos. Paano ito nakuha? Paano ito natutugunan? Yan, ilalatag sa banal na kasulatan yan. At pangunahin siya, uugnay tayo sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. No? So yun po ay napakahalaga. And of course, no, napakaganda na ito pong ating study na ito, i-conclude natin through a quotation. Ito galing kay Wesley Jewell. Sabi niya, God waits for you to communicate with Him. You have instant, direct access to God. Now, God loves mankind so much, and in a very special sense, His children, that He has made Himself available to you at all times. No? So, yun ho, ang sinasabi dito, nilapit na ng Diyos ang sarili niya sa iyo, hinihintay ka naman niya, makipag-usap ka naman sa Kanya. Meron kang agaran, isipin mo yan, at direktan na pakikipag-ugnayan sa Diyos. So, sobrang tindi ng pagmamahal niya sa atin na Kanyang ginawang available, no? Yung Kanyang sarili sa inyo at sa akin sa lahat ng pagkakataon. So, maximize daw natin. Because among the blessings that we definitely have received from the Lord is what we call access. Yan po. So, I do hope na itong lesson po natin for this weekend ay nakatulong po sa dagdag kaalaman sa pananampalataya. But more than simply listening and knowing, we have to have application. Kailangan po natin itong maganap sa ating buhay. At sana huwag ninyong kakalimutan ang ating mga paalala mula po sa ating programa. Sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado. Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 1143 DZMR Missions Radio. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZMR ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0061-2020. Nagsasahimpapawid ang DZMR araw-araw sa lakas na 10 kilowatts sa 1143 kHz sa AM band mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, at tuwing Sabado mula alas 5 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Ang mga studio at transmitter nito ay nasa Secton Village, Maharlika Highway, Barangay Divisoria, Santiago City, Isabela. Ang 1143 DZMR ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., PCE number 001-1597. First Class Radio Operators John Mark Anthony Maguliado, NTC number 12-1PHN-26499, at Valentino Marcelino, NTC number 97-1TNCR-9994. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 1143 DZMR Missions Radio. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas. Mayang mag-iiw, pwede sa silanganan, alam ng puso sa dibdib mo'y buhay. Lupang ibirang, buyan ka ng magiting, sa manlulupi, kita magsisilip, sa lahat ng sa silip, sa langit mo'y baba, may
ng tutatawag sa kanyang pinamahal. Ang isla ng natawag, ngunit tagumpay na nagbihinig. Hindi ko pinatawag niya kailan pa may pag-iilim. Lupa ng araw ng warhawit at sila, warhawit sa iyo. Ang ligaya ng pagmayamahati at mamatay ng dahil sa'yo.
Alam mo, isa pala yung isa. Hindi pala 20.